pagpupuri ng sama-sama sa ating Panginoon. Amen? At alam ko po na nakahanda tayo na purihin siya. Amen po? At tayo pong lahat ay magsitayo. Basahin po natin ang salita ng Diyos sa awit 103. Si Yahweh ay papurihan o aking kaluluwa, at lahat ng nasa akin magsipagpuri sa Kanya. Purihin mo sa tuwina ang banal na ngalan niya. Si Yahweh ay papurihan o aking kaluluwa, at huwag mong kaliligtaan, mabubuti niyang gawa. Ang lahat kong kasalanay siya ang nagpapatawad, at anumang aking sakit ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan ako ay inililigtas, at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Sa sarili ang dulot niya ay kasiyahan habang buhay. Kaya naman ang lakas ko ay lakas ng kabataan, katulad ng sa agila ang taglay kong kalakasan. Hindi siya nagkulang, hindi siya nangiiwan. Siya ay laging nagpapatawad sa ating mga kasalanan. Ang pag-ibig po ng Diyos ay malawak, hindi natin kayang sukatin at hindi natin kayang bilangin. Hallelujah. Kaya naman ngayon, pupurihin natin ang ating Panginoon ng buong puso, ng walang hadlang. Hallelujah.
Salamat, Panginoon, na hindi mo kami iniiwan. Hindi mo kami pinababayaan, Panginoon. Sa bawat lakad namin, Panginoon, kasama ka namin. At anumang dalahin namin, Panginoon, ito ay katulong ka namin, Panginoon, sa pagdadala nito. Lord, ang iyong pagpapala at biyaya ay sapat sa bawat isa sa amin, Panginoon. Kaya naman, Panginoon, narito kami upang magdala ng papuri, magdala ng pagsamba sa iyong banal na pangalan. Alam namin na kulang ito, Panginoon, subalit ito ang kaya naming ibigay sa iyo. At alam namin, Panginoon, na dahil tapat ka at ang iyong pag-ibig ay walang hanggan, ito po ay tinatanggap mo, Panginoon. Salamat, Panginoon, na patuloy niyo kaming ginagawang karapat-dapat sa iyong harapan. Salamat, Panginoon, na kahit kami laging nagkukulang, Panginoon, ikaw ay laging sapat sa amin, O God. Tunay na dakila at tapat ang iyong pag-ibig, Panginoon. Hindi namin ito kayang sukatin, hindi namin kayang bilangin, Panginoon, dahil ikaw lang ang nag-iisang Diyos na ang pagmamahal sa amin ay gano'n na lamang. Kaya naman, Panginoon, nakikita mo ang aming mga puso. Panginoon, kung may nakikita kang karumihan o hadlang sa pagpupuri namin sa iyo, Panginoon, tanggalin mo ito, Panginoon, upang malaya kaming makalapit sa iyo, Panginoon. Upang malaya kaming makapagpuri sa iyo, Panginoon, na kahit anong circumstances, Panginoon, sa buhay namin, O God, pipiliin ka naming purihin at paglingkuran. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon. Panginoon, gaya ng dagat, Panginoon, ang pag-ibig mo sa amin, hindi kayang bilangin, Panginoon. Hindi namin kayang sukatin, Panginoon. Kaya naman inihandog namin ang aming mga buhay sa iyo upang magamit mo, Panginoon, mightily, Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Na-miss natin ang ating mga kapatidan. Kaya, pwede natin silang kumustahin.
sama-sama tayong sumamba sa ating Panginoon. Amen? Amen. Hallelujah! Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay! Praise Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Pupurihin natin siya ng buong lakas ng ating buong puso! Hallelujah! Narinig ko lamang ang tinig
Yes, hallelujah. Ikaw po yung buhay namin, Panginoon. Tunay na ikaw ang nagpapatibok ng aming mga puso, Panginoon. Na sa tuwing maaalala ka namin, Panginoon, mayroong kagalakan, may kapayapaan, may kagalingan, may pag-asa. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa sukdulang biyaya mo, O God, na patuloy naming nararanasan. God, wala kaming manggagawa kung wala ka sa amin. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng haba at wagas mo pagsinta. Habang wala kakayanan, masunuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ko, niyakap mo ako sa aking kaluyan. Inibig mo ako nang di kayang tuklasan, O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsa'y di nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng
This is Christ Charismatic Fellowship International Incorporated, Sunday Service Online. Here, we get to worship God and listen to His Word together online. And though separated physically, we are still one as church. We are one in the body of Christ. So buckle up and get ready, because up next is the Word of God delivered to us by the CCFI SPB's Associate Pastor, Pastor John David Bautista. For more updates, please follow and like our Facebook page at facebook.com/ccfisbb. You may also subscribe to our YouTube channel and be part of our growing community online. Enjoy the service and God bless. Tuwing linggo, ang dami nating natututunan. Tuwing linggo, ang daming revelation ng God. Kapag naririnig natin ang salita ng Diyos, talagang, sapul sa akin ang salita ng Diyos. Alam yata ni Pastora ang nangyayari sa buhay ko. Minsan nagtataka tayo, alam yata ni Pastor yung nangyayari, yung sikreto ko, bakit ganun yung message? Parang para sa akin, parang tungkol sa akin, di ba? May mga ganun tayo. Pero, ang Word ay alive. Ang Word ay buhay. At ang Word ang nakakakilala sa iyo. At ngayong araw na ito, ang Word ng God ay kikilos. Di ba? At minsan napapaisip tayo, sa lahat ng mga bagay dito sa mundo, ano nga bang maglalast for eternity? Di ba? Kahit ang buhay natin mag-e-end. Lahat na nakikita mo, itong church na ito, ang mga damit mong magaganda, ang bag mo na mamahalin, lahat yan ay hindi maglalas. Lahat yan ay mag-e-end. Pag natapos ang mundo, tapos na rin yan. Pero isa lang ang sigurado ako na hindi matatapos. Isa lang ang sigurado ako na forever, and that is the Word of God. Ang salita ng Diyos. Noong 1974 po, si George Foreman po, isa siyang heavyweight boxing champion. Binigyan siya ng kanyang kaibigan ng isang Bible para dalhin niya dahil papunta siya sa isang trip to Africa. Kasi meron siyang isang fight against Muhammad Ali, isa ding boksingero. Sabi ng friend niya, pagkaabot sa kanya, ito Bible, George, keep this with you for good luck. Sabi, swertihin ka kasi Bible yan. Siyempre, itong si George, na walang understanding or enough knowledge about the Bible or the Word of God, na laging naghahanap lang ng swerte as a boxer, tinanggap yung Bible. At ang sabi niya, meron na akong lucky coins, meron pa akong mga lucky charms, at ngayon may nadagdag pang lucky Bible sa aking mga collections. Natapos ang laban between George Foreman and Muhammad Ali. At ang resulta ng laban, panalo po si Muhammad Ali. Natalo si George. At ang ginawa ni George, sobrang inis niya kasi natalo siya ni Muhammad. Kinuha niya yung Bible na sinabi ng kaibigan niyang swerte daw, tinapon at hindi na niya kailanman nabuksan pa ang Bible na yun. Akala niya magkakaroon siya ng kapangyarihan just because nag-o-own siya ng Bible. Minsan, akala natin yung lakas ay dahil may dala tayong Bible, malakas na ako. Minsan, ganun lang ang tingin natin sa salita ng Diyos, ganun kababaw, na nagmumukha siyang anting-anting. Pero paano nga ba natin make sure na ang Word of God or ang Bible na mga meron tayo ngayon ay magmi-minister sa atin at kikilos sa ating mga buhay? Mga kapatid, have you realized the power of the Word of God? Have you come to an understanding kung ano nga ba ang ginagawa at kayang gawin ng salita ng Diyos sa ating mga buhay? Tayo pong lahat ay tumayo. Basahin po natin ang John 1 verses 1 to 5. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. All things were made through Him, and without Him was not anything made that was made. In Him was life, and the life was the light of men. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoong Banal, kami po ay lumalapit sa iyo, nagpapalinis, nagpapasakop sa iyong pag-ibig, Panginoon. Lord, nais namin na mas makilala ka sa aming buhay.
Nais naming malaman kung ano nga ba ang salita mo, O God. And Lord, today, as your words speak to us, O God, nawa, Panginoon, magkaroon kami ng open hearts and minds, O God, that are willing na magpabago, na magpaturo, at sumunod sa iyo, Panginoon. Ikaw ang mahayag, ikaw ang madakila, ikaw ang may taas, Panginoon. Gamitin niyo po ako at ako itago mo lamang sa inyong likuran, Panginoon, nang sa gayon ikaw ang mapupurihan. Sa iyo lang papurit pagdakila. In Jesus' name we pray. Amen. Tayo pong lahat ay pwede nang umupo. Ang title po ng ating sermon for today ay The Word is God. Ang Word ay God. Ang salita ay Diyos. Hindi ba pagka ang salita ay sinamba mo, parang Diyos na ang salita? Ano ba ang understanding? Ano ba ang itinuturo ng Bible sa atin when it comes to the Word of God? Ano nga ba ang salita ng Diyos? Sa verses po na ating binasa, inintroduce po ni John, siya po yung writer ng Book of John, ang Word as eternal, distinct from God, and God. Ang Word ng God ay eternal, distinct from God, at God. John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Kung mapapansin po natin, the way John opened this book, parang may kapareha siyang libro. At yun ay ang Book of, yan yung John 1:1, in the beginning. Saan po natin yan narinig? Sa Genesis, sa Book of Genesis, the Book of Beginnings. Pareha silang nagsimula sa iisang phrase, which is, in the beginning. Sa Genesis 1:1, sabi dyan, in the beginning, God created the heavens and the earth. Yung phrase po na in the beginning ay translated from the Hebrew word na Bereshit. Sabi niyo nga, Bereshit. Yan pong word na Bereshit ay identical dun sa word na in the beginning na ginamit ni John sa kanyang book nung sinulat niya ang Book of John. At ang intention po ni John ay very clear. Bakit niya simulan ang book na ito, gamit yung phrase na ito? Dahil gusto niyang ma-connect yung kanyang audience or yung reader niya. Gusto niya na yung mga readers niya o yung mga audiences, yung magbabasa ng Book of John, ay mauunawaan nila na yung word ay may kinalaman dun sa God ng Israel. Kasi, particularly po, ang sinulatan ni John ay mga new believers. So ito po ay mga hindi magagaling sa Word of God. Hindi sila magagaling sa Law of Moses. Wala silang masyadong alam sa mga nangyayari noon sa mga Israelita kasi they are new believers, mostly mga Gentiles, mga non-Jewish people. So they don't know much tungkol dun sa understanding ng mga Israelites tungkol sa God at sa Word of God. So gusto ni John na ma-establish na itong Word ay God. Kung sino itong Word, anong power ng Word of God para sa bawat isa, hindi lang sa mga Jewish people. Sabi nga po sa verse 3, all things were made through Him, and without Him was not anything made that was made. Lahat ng nakikita natin sa paligid na ito ay nangyari dahil sa ating Diyos. In the beginning, God created the heavens and the earth. From nothing, kaya ng God mag-create ng something. Wala kahit sino ang kayang gumawa nun. Tayong tao, we cannot create something out of nothing. Only God. Pwede tayong mag-create ng bahay, pero kakailanganin natin ang mga gamit. Ang bato, ang kahoy, lahat yun. Wala tayong makikreate na kahit ano nang wala tayong gagamitin or walang pinagmulan. But God created everything through His Word. Through God's Word, everything has been created. Nagkaroon ng buhay. At before anything existed, nandyan na ang salita ng Diyos. Buhay at makapangyarihan noon pa man. Amen? Sabi doon, in the beginning was the Word. John is describing the eternality of the Word.
Doon sa kanyang phrase, sinabi niyang, in the beginning was the Word. Dinedescribe ni John ang Word as eternal. Buhay, magpakailanman. No beginning and no end. Ang salita ng Diyos ay walang katapusan. Walang hangganan. Matthew 24 verse 35, ang sabi po dyan, heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Maglaho man ang langit at lupa, ang salita ng Diyos kailanman ay hindi mawawala. Hindi magmamaliw, hindi magbabago. Mananatili siya. Sa Genesis 1 pa lang, ipinakita na ang word na ito ay already coexisting with God. And that word is the reason kung bakit may creation, kung bakit may life. Paano ba nag-create ang God? Through His word. And let there be light. Nung sinabi niya ang light, doon pa lang nagsimula ang time. Doon pa lang nagsimula ang, kumbaga kung dating, or yung mag-year, or yung magde-date tayo ng year, ng time. Nung sinabi niya, let there be light, doon pa lang nagsimula ang first ever second. Biruin mo, ang God is beyond time kasi time is measured by speed of light. So nung sinabi na agad na let there be light, doon pa lang nagka-oras. He is beyond time. So, ibig sabihin, hindi siya nasa loob ng oras. Wala siya sa loob ng timeline. Siya ang nag-create ng timeline. Ganon siya kamakapangyarihan. And the Word of God is outside the timeline as well. Because the Word of God, siya yung nag-create ng lahat. John 1:2, He was in the beginning with God. Napakamakapangyarihan ng ating Diyos. Amen? Noon pa man, ang Word of God ay nag-e-exist na. So, kung titingnan natin ang salita ng Diyos, kumbaga kapag may matandang nagsasabi sa atin na, aba, ay ako'y pabalik na, ikay papunta pala, ang katagal ko na, ay alam ko na lahat. Diba, lagi na natin na rin, sa tagal-tagal ko nang nabuhay, ay mas marami akong alam sa iyo. How much more ang Word of God? Kung makakapagsalita sa iyo ang Word of God ng parang Batanggin yung matanda, isasabihin sa iyo ng Word of God, aba, sa tagal-tagal ko na, hindi ka pa makinig sa akin. Di ba? The Word of God is eternal. And we have to depend on the Word of God. Amen? Makapangyarihan ang Word of God. Next, sabi ni John, and the Word was with God. Dito po, dinidescribe ni John ang Word of God as distinct from God. Ang Word of God ay hindi siya, kumbaga distinct siya, may sarili siyang identity, may sarili siyang distinction, but He is one with God. He is from God at kapag nirelease na siya ng God, alive siya. May power and distinct. Ang salita ng Diyos ay kung makikita natin yung kanyang role sa Bible, it's all about giving life. Pag sinabi ng Diyos ang Word of God, there is life. The Word is life giver. Ito ay laging pumapatungkol sa execution ng will ng God. So when God speaks, His will be alive, na parang magmamaterialize, magta-turn into something. Buhay at makapangyarihan. Psalm 33:6a, ang sabi po, by the word of the Lord, the heavens were made. Ang word ng God ay powerful itself. The word of God itself is just so powerful that it can give life. It is powerful that it can transform yung mga karumihan, kaguluhan sa buhay natin. Pag isang salita lang ng Word of God, isang encounter mo lang ng Word of God, pag nag-minister sa yung Word of God, ma-encounter mo ang kapangyarihan nito. Healing, life, hope, ito ang daladala ng Word of God. Isaiah 55:11, so shall my word be that goes out from my mouth, it shall not return to me empty, but it shall accomplish that which I purpose, and shall succeed in the thing for which I sent. Pag ang Word of God ay nirelease, gagawin at gagawin niya ang kanyang gustong gawin.
And that is to give life. And that is to bring hope, to bring healing. Kaya i-allow natin ang Word of God na kumilos sa ating buhay, mangusap sa atin, baguhin tayo at bigyan tayo ng panibagong perspective sa life. Ang daming mga tao, kumbaga, bago maging Kristiyano, kung babalikan mo yung nakaraan mo, di ba? Paano na kumilos sa yung Word of God? Grabe, Lord, ang laki ng ginawa ng Word of God sa buhay ko. Kung titingnan mo yung buhay mo noon, oh Lord, grabe, hindi ko kayang baguhin ang sarili ko. But because the Word of God is ministering to us, nararamdaman natin yung kapangyarihan niya. Amen? Tanungin mo nga yung katabi mo, na-encounter mo na ba ang Word of God? Abay, magpaturo ka. Magpaturo tayo sa salita ng Diyos. Kasi hindi tayo magiging effective Christians or followers of God kung ang ating panghahawakan lang ay, mabait naman ako. Meron kasi mga tao na natural na mabait. May mga tao na kahit hindi sila born again, mabait. Masarap kausap, ang sarap pakinggan, pero hindi tayo hindi maglalast yung kabaitan natin. Yung kabaitan natin is not powerful enough para mag-change ng lives ng iba. Iba ang salita ng Diyos na ipinapamuhay ng isang tunay na Kristiyano. Amen? Kaya ipamuhay natin ang salita ng Diyos. Lastly, sabi ni John, the Word was God. Ang Word daw ay God. John is describing the identity of the Word as God. Ang Word itself ay God. Diba? Yung iba kasi hindi sila makapaniwala na ang salita ng Diyos ay Diyos. Siya ay salita lang. Pero ang nagiging problema kasi sa mga Kristiyano, na lilimitahan ng ating isip na ang Bible or yung book ang God. So, ginagawa nating santo ang Bible. Tama, ingatan natin ang ating mga Bible, punasan natin pag may dumi. Pero hindi yan pag hinawakan mo ang Bible, bigla ka nang gagaling. Sa karamdaman mo. Hindi yan porket may Bible ka sa aparador, pupunasan mo yan ng towel at ikukis-kis mo sa sarili mo. Hindi ganun. Ang Word of God, hindi porket daladala mo, ay kaya mo nang ma-overcome ang gawa ng kaaway. Kung hindi mo nauunawaan, kung hindi mo hinahayaan na yung mga nakasulat sa Bible mo ay mag-minister sa'yo, hindi mo ma-experience ang God na buhay. Amen? Hindi po anting-anting ang ating mga Bible. But the Word of God ministering to us alive, yun ang Diyos na nangungusap at buhay. Amen? So for John, the Word is distinct from God, but at the same time, that very same Word is God. The Word by its own nature and attributes, masasabi na natin na ang God ay source ng life. Creator, eternal, all-knowing, alive, hindi siya dependent to any creation para lang mag-exist. Ang Word of God, most especially, ay holy. Ang Word of God ay hindi siya create. Ang Word of God ay pre-existing. So noon pa man, hindi siya nagde-depend sa create ng God para mag-exist. Siya ay nag-e-exist eternally. At ibig sabihin, doon pa lang mauunawaan na natin na ganun ka-powerful ang Word of God. Siya ay God. Ibig sabihin, kung siya ay Diyos, dapat siya ay pinanghahawakan natin. Dapat dito tayo nakadepende. Dapat dito natin inilalagay ang ating mga buhay. Pero most of the time, saan nakadepende ang ating buhay? Sa ating wealth? Sa yaman natin? Sa ating strength? Malakas ako. Hindi ako magkakasakit, hindi babagsak ang buhay ko. Or matalino ako, okay ako, basta alam ko lahat. Makakasurvive ako. But without the Word of God, hindi natin mafulfill, hindi magmamaterialize yung will ng God sa ating mga buhay.
From this, pwede na nating i-conclude na imposibleng maging follower pala ng God or maging banal, maging totoong tapat sa Diyos ang isang Kristiyano kung wala ang salita ng Diyos sa kanyang buhay. Madalas, naiiyak tayo sa praise and worship kasi nakakaiyak yung lyrics. Pero, kamusta ka sa Word of God? Gaano ka ka-dependent sa Word of God? Alam mo ba ang salita ng Diyos? Alam mo ba ang message sa'yo ng Lord? Alam mo ba kung ano yung katatayuan mo sa Lord? Minsan, natatouch lang tayo sa mga nangyayari sa paligid, but hindi natin alam ang salita ng Diyos, hindi na ma-maximize. Yung mga opportunities, yung pagkilos ng God, hindi natin nakikita. At in the end, umabagsak tayo. Nag-give up tayo. We have to understand that the Word of God is God. So dapat kung God ang Word of God, kinauuhawan siya. God makes up the Word and the Word makes up God. At wala talaga sa atin ang salita ng Diyos kung wala talaga sa atin ang God kung ang salita ng Diyos ay hindi nakikita sa atin. Hindi ipinamumuhay at hindi natin sinisig. Ito ay nag-explain kung bakit ganun ka-dependent ang mga Israelita sa salita ng Diyos sa Old Testament. Very religious sila when it comes to the Word of God. Talagang ang Word of God, wino-worship nila. Sila every morning and evening, Word of God. Sinusulat sa mga hamba ng pintuan. Literal. Talagang ganun sila sa Word of God. Talagang pinapamuhay nila. Yung mga tatay ng tahanan, merong specific prayer na kinakailangan banggitin sa pamilya. At hindi lalagpas ang isang araw nang hindi nila maririnig ang Word of God. Tayo, nakalipas ang isang linggo, abang-abang mo pa rin ang preaching ng pastor para lang makarinig ng Word of God. Di ba? Nakalipas ang isang buwan, di ba? Ang Word of God, hindi mo pa rin na-encounter. Kinakailangan nating maranasan ng Word of God. Pero ang tanong, how are you dependent sa Word ng God? How is your relationship to the Word of God? Tanungin mo nga yung katabi mo, kamusta na? Di ba? Mapapaisip ka? Or yung sarili mo, tanungin mo nga, kamusta na ba ako? Kamusta na ba ang relationship ko sa Word of God? Kami ba ay lagi nag-uusap? Ako ba at ang Word of God ay magkaibigan? Ako ba at ang Word of God ay magkasanggang dikit? Ako ba at ang Word of God ay talagang telebabad sa isa't isa? Di ba? Pero mas na-enjoy natin yung pakikipag-usap kung kani-kanino. Mas na-enjoy natin ang mga kwentuhan na masasama, ang makipagchismisan at pag-usapan ng buhay ni kapatid kaysa sa Word of God. Actually, yung question na yun na kamusta ang relationship mo sa Word of God, parang ang hirap unawain. Kasi yung thought na ang Word ay God, parang ano yun? Bit ganun? Bit may relationship sa Word? Ang salita ng Diyos ay salita lang. Bit ako makikipagrelasyon. Baka makita nila ako, niyayakap ko yung Bible para naman akong baliw. Baka makita nila, ang Word of God talagang kinakausap ko na, huy, kumain naman tayo. Nagbabasa ka na Bible, huy, gutom na ako. Yung pala sobrang gutom mo na ano ka na. Ano ba ang relationship natin sa Word of God? At paano kumikilos ang Word of God sa ating mga buhay? Ang problema sa atin, ang understanding natin sa Word of God ay limited to our human mind. Alam niyo ni John. Alam ni John na hindi madaling intindihin yung concept ng Word of God as alive. Mahirap intindihin yung concept na ang Word of God ay God. Ang hirap intindihin yung concept na ang Word of God ay distinct from God. Kaya si John, naka-base siya sa nangyari sa Israelites. Na alam niya na kahit paulit-ulit na ang God ay nagre-reveal sa kanila through the Word of God. Yung Word of God nare-reveal sa kanila as a burning bush, di ba? Ang Word of God nagmamaterialize
as a pillar of cloud. Ang Word of God nagmamaterialize as a pillar of fire. Ang Word of God ay talagang kumikilos at nakita nila. Mata sa mata nila mismo nakakita ng mga miracles ng God because of God's Word. Pero ang mga Israelita ba ay nakinig? Ang mga Israelita ba ay talagang totoong sumunod sa Diyos? Ilang beses tumawag ang God ng prophet. Ilang beses ang God tumawag ng mga lingkod niya na magsasabing, "Huy, mali ang ginagawa nyo." Pero ang mga kings and leaders of Israel, mostly sa kanila bumagsak at naging masamang king. At ang Israel ay bumagsak ng bumagsak ng bumagsak. Sabi ni Elijah sa 1 Kings 19:10, "I have been very zealous for the Lord, the God of hosts," he replied. "But the Israelites have forsaken your covenant, torn down your altars, and killed your prophets with the sword. I am the only one left, and they are seeking my life as well." Ito yung prayer ng isang prophet. Lingkod ka ng Diyos, sasabihin mo na, "Mali ito dapat na gawin nyo. Ito ang sinasabi ng Lord." Takot sila. Pinagpapatay na kasi yung mga Israelita mismo, ng mga kings of Israel. Yung mismo mga nagsasabi sa kanila ng Word of God. Yung Word of God nire-reject ng Israel. Kaya naman si John sa verse 14, ni-reveal niya kung sino specifically ang tinutukoy ng phrase na the Word. Kasi nag-try na ang Word of God, lumabas na as burning bush, hindi pa rin naayos. Naging pillar of cloud, hindi pa rin. Naging miracles, nakita na nila ang mga miracles and power ng God, hindi pa rin nila natatanggap ang Word of God fully. John 1:14, "The Word became flesh and made His dwelling among us." Yung salita daw ng Diyos ay naging flesh at nakitira kasama tayo. Kumbaga, from heaven, nanirahan kasama natin. We have seen His glory, the glory of the one and only Son, who come from the Father, full of grace and truth. John is identifying Jesus as the person described by the phrase, the Word. Yung the Word ay sino ang tinutukoy? Walang iba kundi ang Son of God, si Jesus Christ. Anong ibig sabihin? What does it mean when John declared that Jesus is the Word of God? Bakit nga ba inintroduce ni John si Jesus as the Word? Nung sinabi ni John na in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, ini-introduce ni John si Jesus gamit ang term na parehas na maiintindihan at makaka-relate ang Jewish people at mga Gentile believers. Mga Gentile, yung mga bagong believers pa lang. Noon kasi po, yung term na Word, which is sa Greek ay logos, may sarili siyang context sa Greek. Dati ang mga Gentile ay mostly Greek kasi na-conquer ng Greek ang most known world during that time. So, ang context nila ay nasa Greek. Pero ang mga Jewish people, meron din silang context. Kapag sinabi ang word at kinonect sa God, meron din silang ibang understanding. Pero parehas sila beneficial. Kaya yun ang ginamit ni John kasi parehas makaka-relate ang mga Jewish people, pati ang mga Gentiles. Sa Old Testament po, yung Word of God is often personified as an instrument for the execution of God's will. Ang Word of God ay something na nag-execute ng God's will para sa mga Jewish people. Kaya naman nung inintroduce si Jesus ni John as the Word of God, as the Word, in a way na po-point back itong mga readers na ito, yung mga Jewish believers sa Old Testament na bumabalik na naaalala nila yung mga nabasa nila noon na si Jesus Christ yung will ng God. Kasi for the Jewish people, ang hirap tanggapin ang isang Jesus Christ. They were expecting someone na powerful,
ililigtas sila, kinakailangan may espada, kinakailangan malakas, kinakailangan may mga karway, kinakailangan may soldier. Pero ang dumating para sa kanila ay sa sabsaban pinanganak, anak ng isang karpintero. Paano maniniwala ang mga Israelita na ito yung Savior? Pag sinabing Savior, superhero. Ang naiisip nila, in glory and power, pero ang dumating Jesus Christ, tapos i-preach mo? Pinanganak na sa sabsaban ng ating tagapagligtas. Ha? Sa sabsaban? Ang hina naman. Yan ba talaga? Kaya ang hirap tanggapin. Pero dito pinapaunawa ni John sa mga Jewish believers na itong Jesus na tinutukoy ni John ang mag-e-execute ng will ng God. At ang will ng God ay nasa kamay niya. Kung ang Word of God ay nagre-reveal sa God, ibig sabihin, si Jesus ang magre-reveal sa atin kung sino ang God. Ito yung power ng Word of God na naiintindihan ng mga Jewish people that the Word will reveal who God is. His will, His power, yung kanyang pagiging Diyos, ang kanyang pagiging makapangyarihan. Ang Word of God yun. Power yun ang Word of God. Kasi nga, revelation of God ang Word of God. Para sa kanila, ang Word of God ay hindi lang yung naririnig. Ang Word of God ay yung mga lumalabas sa mga miracles. That's Word of God. At para sa kanila, si Jesus Christ ay revelation ng God. Para kay John, si Jesus Christ ang revelation ng God. At tinuturo dito sa atin na kung gusto mong makilala ang God, kinakailangan mo si Jesus Christ. Kung kinakailangan mong malaman ano ba ang God, sino ba ang God, paano ba naging God ang God, si Jesus Christ ang ating titingnan. Kasi nga, ang daming nang beses na reveal ang God, hindi pa rin maintindihan ng mga Israelita kung sino ang God, kung paano maging holy. Dahil ang design ng God ay sa atin ay maging kawangis niya. Pero hindi natin magawa. Kaya ang ginawa ng God, sige na, ako na. The Word turned into flesh. Ganito maging kawangis ng Diyos. Ipinamuhay ni Jesus Christ yung tunay na pamumuhay. Yung love, yung forgiveness, yung buhay na walang kasalanan, yung buhay na nagmamahal sa iba, ito yung pinakita ni Jesus Christ. Ito yung tunay na kawangis ng God. Sa Greek context naman po, yung mga Greek believers, pag narinig nila yung word na logos o yung word, ang kanilang naiintindihan ay yung ang word daw ay pinaka-intermediate agency para magkaroon ng communication with God. Sa kanila, kung sa Jewish people ay revelation ng God, sa mga Greek people naman or sa mga Gentile believers that time, pag narinig nila yung word, ito ay connector. Ito ay parang bridge between man and God. Ito ayun ang God. Hindi ako makakarating sa God. Hindi ko makikita ang God kung walang word ang God. So, ang word ng God ang nagko-connect sa kanila. So, sa Greek worldview, yung logos naman ay parang napipicture nila as bridge na pumapalagitna sa hukay between God and man. Between God and the material universe. Kaya para sa mga hentil na readers ng Book of John, yung idea na si Jesus ay inintroduce as Word, ay nagbibigay sa kanila ng another understanding sa role ni Jesus Christ as the mediator between God and the world. For the Jewish people, na-amaze sila na, so ang sinasabi ni John, si Jesus ang revelation ng God. Kasi yun ang dagok sa mga Jewish people, nasira ang kanilang image because of sin. Kaya trinatry nilang gayahin ang temple sa Eden, Garden of Eden, kinakailangan mukhang Garden of Eden, may mga puno, may mga mamahaling bato, may mga ginto. Ganun ang ginagawa nila sa temple. Kasi gusto nilang ibalik yung image ng God sa kanila. Gusto nilang ma-feel na I'm in the image of God. So lahat, pati temple nila, dinidesign nila, ginagawang kamukha ng Garden of Eden. Ito naman mga ito naman mga Gentile, feeling nila, dahil sila ay hintil, ang layo-layo nila sa Diyos.
may hukay, which is true, na malayo sa Panginoon. At itong mga Gentile believers na ito, pag narinig nila ang Word of God, ito yung kanilang nakikita. Si Jesus ay bridge. Siya yung magkokonekta sa atin sa Diyos. So considering na new believers ang magbabasa ng letter ni John, alam ni John kung paano mas magagrasp or mas maiintindihan ng readers niya na si Jesus ang pinaka-mediator at magre-reveal or revelation ng God. Pero kung sa Greek philosophy, ang word ay mediating tool lang, for John, si Jesus ay personal being ng God. Fully divine, full human. At the same time, kung sa mga Jewish people naman, ang word ay personification lang ng God's revelation. For John, si Jesus himself, siya ang perfect revelation ng God in the flesh. Kaya naman napakahalaga para sa kanya na maisulat ni John sa book niya na to, pati yung mga sinasabi pati yung sinabi ni Jesus kay Philip, talagang sinulat niya. Sabi ni John sa John 14:9, "Have I been so long with you, and yet you have not come to know me, Philip? He who has seen me has seen the Father. How do you say, show us the Father?" Parang sinasabi dito ni Jesus Christ, ito na nga yung God. Ito na yung image ng God. Ipinapamuhay ko na. Ipinakita ko na the Word turned into flesh. God Himself, the Word turned into flesh for us to finally be able to understand Him, identify with Him, and to be able to really experience God. Na-experience mo na ba ang God? Minsan nagtataka ka, Lord, hindi kita ma-experience, hindi kita maramdaman. Gusto mo ma-experience ang God? Gusto mo yung talagang may parang magic? Or parang yung amazing na encounter with God, pero sa Word ng God, tamad na tamad ka? Word of God, hindi mo alam. Word of God, hindi mo binabasa, hindi mo kinikilala ang salita ng Diyos. Tapos i-expect mo na while praise and worship, while you're standing there, hala, gusto kong maranasan ng word ang pagkilos ng Diyos. Gusto kong maranasan, ma-reveal ka sa akin, God. But sa word of God, hindi ka nagsisik. Huwag tayo mag-expect. Di ba? Kaya tayo nagtataka na, bakit si kapatid iyak na doon sa gilid? Ako ay, wala pa rin nangyayari. Baka kulang ka sa encounter sa word ng God. Gustong-gusto mo yung mga nangyayari sa iba. Gusto mo mag-dance, gusto mo makakita ng vision. Gusto mo talaga na ma-experience yung power ng Pentecost. Pero sa word ng God, tinutulugan mo. Sa word ng God, nagbabasa ka tapos kinabukasan, hindi mo na alam kung ano yung binasa mo. Kinakalimutan mo. Ano ba ang kahalagahan nito? What is the importance of this? Only Jesus is the one qualified to be fully divine and fully human, to create a temple for us to fellowship with God again. Si Jesus lang ang qualified na mailapit tayong muli sa God. Si Jesus Christ, yung Word ng God na nag-turn to flesh, siya lang ginawa niya yon willingly so that we can experience yung feeling na kasama muli ang God. Para maranasan nating muli na, ay ito pala yung may Diyos. Ito pala yung may Diyos na parang may saya, may ligaya, ang puso ko puno ng joy. Maraming problema, maraming unos, maraming sakuna, ang daming storm. Pero ito pala yung pakiramdam na may Jesus sa buhay. Ito pala yung Word of God na nag-turn into flesh. Namuhay kasama natin dito sa mundo. Para maintindihan nila na, ito pala yung feeling na kasama ang God. Ito pala yung sinayang ni Adam and Eve. Ito pala yung sinayang ni Adam and Eve. Dati naglalakad sila katabi ni God sa Garden of Eden. Gustong-gusto nilang bumalik doon sa ganang sitwasyon.
pero nasira. At kahit anong ganda ng temple, kahit anong dami ng bato, kahit anong ganda ng mga puno, bulaklak, ang ilagay nila, kahit kamukhang kamukha yan ng Garden of Eden, kulang. But when Jesus Christ, but when the Word of God turned into flesh, the simplest form sa sabsaban, anak ng karpentero, simpleng tao. Pero nung nakasama siya ng mga disipulo, iba yung power. Nung tinanggap mo siya at na-encounter mo ang Word of God, Jesus Christ, nung na-reveal sa iyo ang God through Jesus Christ, iba ang joy, iba ang peace. Ito yung John 1:1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. It's an imagery of Jesus Christ. In the beginning was Jesus, the eternality of Jesus. Simula pa lang nung simula, si Jesus ay nandyan na. Revelation 1:8, I am the Alpha and Omega, the beginning and the end, says the Lord, who is, and who was, and who is to come, the Almighty. And Jesus was with God. The distinction of Jesus from God. Si Jesus ay God, but He is distinct from God. May sarili siyang power, may sarili siyang role, buhay siya. And He was coexisting with God eternally. John 6:38, for I have come down from the heaven, not to do my own will, but the will of Him who sent me. He is God. At siya yung sinasabi na execution of God's will. Siya mismo nagsabi, the will of God, I am the will of God. At i-execute ko yun. Gagawin ko yun. Lastly, Jesus was God. This is the identity of Jesus Christ as God. John 10:30, I and the Father are one. Sabi yan ni Jesus. Buhay na siya noon pa. Makapangyarihan na siya noon pa. Hindi siya isang pinanganak lang as prophet na natapos ang buhay, matapos siyang mamatay. Hindi. Hindi siya nagsimula nung pinanganak lang siya ni Mary. Buhay na siya noon pa. Nung sinabi ng God na let there be light, siya yung nagpaliwanag. Siya ang nagsimula ng lahat. At kung makikita natin nung sinabi ng God ang word, nagkaroon ng creation, nagkaroon ng life, doon nagsimula. Nung sinabi niya, let there be light, doon pa nagsimula ang life, ang buhay. Pag na-encounter mo na si Jesus Christ, dyan pa lang magsisimula ang buhay mo. At kung feeling mo ay namamatay ka na unti-unti spiritually, then maybe you need Jesus Christ, the Word of God, to work again in your life and experience this power. Minsan, umaattend tayo sa church, sumisimba tayo, pero alam niyo yun, alam niyo sa sarili mo na patay na ako eh. Durog na ako inside. Ang ganda lang ng damit ko, nakapolo lang ako. Nakabistida lang ako na maganda, pero durog na ako inside. Magaling lang akong umiti. Sinasabi ko lang, praise the Lord, pero sa totoo, hindi na ako naniniwala at praise the Lord. Di ba? Minsan sinasabi na lang natin, God is good. Yung hallelujah, expression na lang. Yung I love you, Lord, parte na lang ng kanta, lyrics na lang. At hindi na talaga nagme-minister sa atin ang Word of God.
Through God, ang lahat ay na-create. Through the Word of God, ang life ay ibibigay sa atin. So hayaan natin ng Word of God din na magbigay ng buhay sa spirit mo na ngayon ay unti-unti nang namamatay. Hayaan mo na ang Word of God din si Jesus Christ Himself ang ma-experience mo sa iyong buhay. Mga kapatid, ang Word of God ay alive. So pag uwi natin, pagkita natin sa mga Bible natin na ginagabok na sa ating cabinet, hindi na ganun ang tingin natin doon. Bubuksan natin ito, babasahin at hahayaan na mag-minister sa atin. Nagiging convenient na ang lahat. Diba? Ang dali na. May mga screen tayo. Word of God. Sige, ibibigay naman ni Pastora. Diba? Cellphone, download. May Word of God. May Bible ka nga sa cellphone. Pero, paglabas ng notification, may chat. Sige, swipe muna. Punta muna ako dun sa chat. Diba? Nawawala na tayo. Nawawala na ang Word of God sa atin. At nakakalungkot kapag ganun. Diba? Kaya, maging intentional seekers tayo of the Word of God. Ang Word of God ay buhay at makapangyarihan. Kung nire-reject mo ang Word of God, nire-reject mo si Jesus Christ. Kung kinakatulugan mo sa gabi ang Word of God, ang kinakatulugan mo ay hindi libro lang. Ang kinakatulugan mo ay yung nag-create sa'yo. Ganon siya kalaki. Kung tamad na tamad kang mag-aral ng salita ng Diyos, ang kinakatamaran mo ay yung nagbigay ng buhay sa iyo, nagbigay sa iyo ng pag-asa. Kung ang pride mo, dahil marami na akong alam sa Word of God, hindi na ako sasali dyan sa discipleship na yan. Naaral na namin niya, uulitin lang naman. Ganun ba ang tingin mo sa Word of God? Dami ko na nang alam. Hello, ang tagal ko kayang nagturo sa ganito. Ang tagal ko kayang naging teacher. Hindi na ako kailangan turuan pa ng Word of God ngayon. Hindi. The Word of God is eternal. Every day, araw-araw, ganon ka-powerful ang Word ng God. Kaya isik natin. Amen? Amen? Tayo pong lahat ay tumayo. Isa po sa vision or goal ng ating church this year. Sabi nga po sa ating theme ay Beyond. Na tayo ay makagawa ng mas marami para sa Lord. Makagawa ng mas mga malalaking bagay for the Lord. Pero kung wala ang Word of God, hindi natin alam, hindi tayo equipped by the Word of God, hindi tayo makakagawa. Wala tayong pupuntahan. Kaya, naging initiative po ng church natin na i-open ang discipleship para muli makapag-aral ng salita ng Diyos. Magpaturo tayo sa Word ng God. Let us commit ourselves. Masyado tayong excited na, sige, sasama ako dito sa ministry na to, sasama ako dito sa ganito. Gusto ko maging music minister. Gusto kong sumali sa campus ministry. Are you really ready? Alam mo ba ang Word ng God? Natuturuan ka ba ng Word of God? Sinisik mo ba talaga ang Word of God? Tayo po ay mag-go beyond. Pero magpapakalalim muna tayo sa salita ng Diyos. Amen? I-embrace natin ang powerful Word of God because this is God. This is eternal.
nangungusap siya sa iyo. Tayo pong lahat ay mag-pray. Father God in heaven, thank you for your word. Because of your word, O God, meron kaming life. Meron kaming hope. Meron kaming future, O God. Salamat, Panginoon, dahil Lord, ang salita mo ay buhay sa amin. And through Jesus Christ, kami ay may buhay. Kaya Lord, turuan mo kami, Panginoon, na mabago ang perspective namin sa Word. Na hindi na ganun kaliit ang tingin namin sa Word, na hindi siya mahalaga. Na wala siyang kapangyarihan. That just because kaya naming magkubli, na kaya naming maging mabait-baitan, kaya naming maglakas-lakasan, kahit wala ang Word of God, okay na. Pero hindi, Lord, hindi okay. If we are rejecting your Word, we are rejecting the Trinity. We are rejecting you as our God. So Lord, oh God, if we really want you, and if we really tell ourselves that we need you, sisimulan namin sa salita mo. Magpapakauhaw kami. Magsisik kami, oh God. At kami, Panginoon, ay magpapaturo sa iyong salita. Nang sa gayon, Lord, yung will mo ay ma-execute sa aming mga buhay. Makikita na sa amin kung paano mamuhay ang isang tunay na Kristiyano. Makikita na sa amin ang isang Kristiyano na tunay na nagmamahal, nagpapatawad, isang Kristiyano na tunay na umiintindi, isang Kristiyano na tunay na willing maglingkod, isang Kristiyano na genuine ang pag-ibig sa iba, isang Kristiyano na hindi nagmamataas, isang Kristiyano na tapat, totoo, at buhay. Lord, narito kami, Panginoon. Mag-minister ka. Let your word minister to us. Jesus Christ, minister to us. Kaya Lord, lahat ng mga puso o mga buhay na unti-unti nang namamatay ay bibigyan mo ng buhay. Speak your word, O God, to each and every one of us and heal us, O God, from our pains, from our sicknesses, O God. Speak your word, O God, and we shall be healed. Kami po ay bubuksan lang namin ang aming mga puso't isipan, ang aming buhay, para ikaw ay mag-minister sa amin. Panginoon, sa iyo namin iniaalay ang aming buhay, ang lahat-lahat sa amin, sa iyo na dakila at makapangyarihan Diyos, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Ang salita ng Panginoon ay nagnanais na tayo po ay makasunod. In the beginning, narito na po itong way ng pagbibigay po na ito. And as we approach po this time of giving, let us reflect on the blessings we have received and the responsibility po na ating dinadala bilang mga stewards ng God's resources. So we have reasons po to give back to God. And maybe, itong tatlong ito po ay isa sa inyo pong reasons. Giving is a reflection of our priorities. And giving is a privilege, and giving is a blessing. So ano nga po itong mga pagbibigay na ito na ating ginagawa? Kung babalikan po natin in the beginning, si Jacob and si kapatid niya, si Cain at si Abel. Wala pang 10% noon, pero ang pinabibigay sa kanila, the very, very first fruits. Ibig sabihin, pinaka-the best. At tayo po, mga anak ng Panginoon, ay ini-encourage na magbigay po. Una,
tithing. Ano ba yung tithing? Para sa mga unang makakapakinig nito, tithing po ay yung practice of giving 10% of your income, all of your blessings sa church. Isa po itong biblical principle. At bilang mga tayong naririto ngayon, na tayo ay atin ng divine worship natin, part po ito ng pagsunod natin sa Diyos, ang pagkakaloob sa gawain ito. Saan po ito ginagamit? Ito po ay ginagamit sa mga various purposes para sa ating church, such as operating expenses. Napakaganda po ng mga ating ilaw dito sa unahan. Napakalakas ng speakers dahil yan sa kuryente na meron po tayo. At ito po, yung ating mga binibigay, dito po ito nagagamit para rin po ito sa atin. Isa pa po, supporting the church activities. Ngayon, napakarami ng ating mga activities at sabi nga po ng ating preacher, we go beyond. Ibig sabihin, mas dadami pa ang ating activities. So to support this, tayong bawat isa na naririto, yung nasa unahan mo, nasa tabihan mo, nasa likod mo, parte po yan ng ating pag-grow bilang isang church and helping those in need. Ang concept po ng tithing is deeply rooted in the Bible. Matatagpuan ito sa Old Testament at saka sa New Testament. Sabi po sa Malakias 3:10, pamilyar po tayo dito, dalahin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Yun pong una, tithing. Pangalawa po, offering. So offerings po naman ay gifts given over and above the tithe. Sabi po sa 2 Corinthians 9:7, ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa kanyang sariling pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. So, kung ano po ang nais nating ibigay, pwedeng mas malaki pa sa ating tithes. Depende po ito kung ano ang gusto nating ipagkaloob. Yun po yung ating offerings. Ito po ay nagagamit din sa ating mga gawain dito sa church. At ito po ay often given in response to specific need or cause within the church at sa ating mga ministries. So bilang part ng ating pag-minister sa God, tayo po ay naanyayahan na mag-participate po to this form of worship. And last po, nakikita po natin dyan, may mga boxes, building fund po. Ito po ay type of offering na designated para sa ating bahay-sambahan, sa construction, sa maintenance at operation ng church buildings. This very temple po ng God at saka yung plan natin na magkaroon ng bagong church building. Kasi nakikita po natin na tayo po ay dumarami. Patuloy na pinagpapala ng Panginoon ang CCFI. And these funds help to ensure the church that has the necessary facilities to carry out on its mission and ministries. Sabi po sa 2 Corinthians 9:10, ang Diyos na nagbibigay ng binhing itatanim at tinapay na makakain, ang siya ring magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang magbunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. So, missions, relief efforts, community outreach, special projects, at benevolence fund. Yan, ilan po yan. Kung saan napupunta po ang ating mga ibinibigay. At sa gawain ito, na kahit tayo nakaupo dyan, tayo pala'y kabahagi. Kabahagi tayo ng mga taong lumalabas para magturo ng salita ng God. Yung mga nag-share, kabahagi pala po tayo diyan. At mas maigi na mismo ang ating sarili ay ang ating pong ihandog sa Panginoon. Yun po ang unang-una. Kasi makakagawa po tayo dito, makapagbigay tayo kung ating sarili ay nai-offer na po natin sa ating Panginoon. And our offerings, whether great or small, hindi lamang para ma-meet yung needs ng church, but giving. Isa po itong tangible expression of our love and commitment to God's work. Kaya huwag mag-worry po kung ang inyong sasidlan ay mabawasan. Kung ito ay puno, ay di wala ng space para bigyan ka ng Panginoon ng new blessings. Paano niya ito lalagyan kung puno na? And we may not know
napapalitan niya yung dati nating sisidlan ng mas bigger pa na vessels ng mga blessing na gusto niyang ibigay sa atin. A bigger cup kasi He can see what's really in our heart. And Jesus, who was the Word, sinabi niya to sa Matthew 6:21, sapagkat kung nasaan o saan naroroon ang iyong kayamanan, naroroon din ang iyong puso. At alam po natin yan, na ang ating puso ay nasa Panginoon. Kaya hindi tayo mag-hesitate na magbigay para sa Kanya po. And may we embrace the joy of giving. Because Jesus said, it is more blessed to give than to receive. Tayo po'y magkaloob. Ipanalangin ang ating mga handog. Ama naming nasa langit na siyang nagbibigay ng lahat ng aming pangangailangan. Nagpapasalamat kami sa iyo sapagkat ikaw ang nagsustain sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon, dahil lagi mong inire-reveal sa amin ang iyong sarili, Panginoon, na gusto mo na kami mas mapalapit sa inyo, mas magkaroon kami ng mas deeper na relationship, Panginoon. Sa pamamagitan ng gawain ito, Panginoon, ipapakita namin na ikaw ang inuuna namin sa aming mga sarili, Panginoon. Ikaw ang aming priority, O God. At nagpapasalamat kami, Panginoon, dahil patuloy nga po, Lord God, na pinayayabong mo ang aming mga buhay. Kami able na makapagbigay dito mula sa aming mga trabaho, sa aming mga businesses po, Panginoon, at sa lahat ng blessings na ipinagkakaloob mo sa amin. At kung gayon po, Panginoon, na kaming iba pa na hindi pa, Panginoon, nakatugon sa gawain ito, Panginoon. Sa iyo namin hinihingi, Panginoon, na bigyan mo kami, Panginoon, ng giving spirit, O Panginoon, na kami ay magbigay, unahin ka namin, maging obedient kami, Panginoon, sa pamamagitan ng pagbabasa namin ng iyong salita, Panginoon. Mas marireveal sa amin kung gaano, O Panginoon, ka-blessed kami kapag kami ay magbibigay sa iyo, God. At bilang pagpapakita ng pagmamahal namin sa iyong iglesia, O Panginoon, patuloy, Lord God, na aming gagawin, Panginoon, ang pagbibigay na ito para po, Lord God, sa iyong bahay-sambahan. At Panginoon, patuloy ko rin pong ina-ask na patuloy nga pong blessing sa amin, spiritually, financially, physically, O Panginoon. Ikaw ang nakakakita ng bawat buhay namin. At ikaw po, Lord, ang magdadirect at magka-guide sa amin palagi. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Magandang umaga po sa bawat sa atin. Sa papundabes na palakpak sa ating Diyos na buhay. Hallelujah.
Praise the Lord. Siguro lahat tayo may nararamdaman sa ating katawan. Ano po? Taas nga po ang kamay na walang nararamdaman. Amen. Lahat meron ano po. Ito man ay sakit sa ulo, sakit sa kung ano-anong sakit sa ating katawan. Alam ko po yan ay nakikita ng ating Panginoon. Amen po. Kaya sa oras na ito, nanyayahan ko po kayo na tumayo. Yung may nararamdaman po at pagpe-pray ko po kayo. Naniniwala po ba kayo na ang Diyos ay nagpapagaling ng sakit? Amen po. No? Dahil nung unang panahon, ano po, kaya po ang isang dahilan ng ating Panginoon ay yung siya po ay nagpapagaling, ano po, napakaraming taong lumalapit. Ngayon po, siya po ay nasa langit na at iniwan yung banal na Espiritu sa atin. Siya na po ngayon ang magpapagaling. Kaya ang Holy Spirit po, naniniwala po ako. Simula pa man, kanina pa ang ating gawain, nandito na siya. Amen po ba? Dahil sinabi niya na saan man o may 2-3 nagkatipon sa kanyang pangalan, siya po ay nasa ating kalagitnaan. Ano po? Kaya bago po tayo mag-pray, ay nais ko pong basahin ang James 5 verse 15. Sabi po dito ay, "And the prayer offered in faith will make the sick person well. The Lord will raise them up. If they have sinned, they will be forgiven." Sa Tagalog po, sabi dito ay pagagalingin ng Diyos ang may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya. Palalakasin siyang muli ng Panginoon at patatawarin ang kanyang mga kasalanan. Sabi rin po sa Marcos 16:18b, "At gagaling ang may sakit na papatungan nila ng kamay." So purihin po Panginoon na ating pong i-claim yung ating mga karamdaman sa oras na ito pagagalingin po ng Panginoon. Dahil alam ko po na walang imposible sa ating Panginoon. Kung tayo po ay may pananampalataya, na tayo po ay gagaling sa ating mga karamdaman. Amen po. Tayo po ay yumuko at manalangin. At yung po mga nakaupo ay kung meron din po kayo nararamdaman na ipatong natin ang ating mga kamay sa ating mga nararamdaman sa ating katawan. Dahil sabi nga po ng Lord ay anuman ang ating papato ng ating kamay, ito'y gagaling. Manampalataya lamang po tayo sa Kanya. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Lord, naririto po kami sa umagang ito, Panginoon. Nakikita mo, Lord, ang aming mga puso, God. Bago ang lahat, Lord, alam namin na kami makasalanan. Wala kami, Panginoon, magagawa kung kami, Lord, ay makasalanan, Lord. Kaya umihingi kami ng kapatawaran mo, Panginoon. Alam namin, Lord, na ang kasalanan hadlang upang hindi mo kami marinig, O God. Kaya, Lord, patawad po, O God. Lord, salamat sa pagpapatawad mo. Kaya kami, Lord, malayo na makalalapit po sa inyo, O God. Panginoon, naririto po ang aming mga buhay, O God. Alam po namin ang mga sakit karamdaman namin na nagiging minsan hadlang upang kami hindi makadalo sa church, na kami may nararamdaman sa aming katawan, Lord. Ito po ay nagiging sanhi, Panginoon, ng minsan hindi po kami makapagpuri ng maayos. Minsan kami po ay minsan kami po, Panginoon Diyos, ay nagkukulang, Panginoon, dahil nga po ng aming mga nararamdaman. Lord, alam namin na ikaw ang Diyos na nagpapagaling. You are the same yesterday, today, and forever, Lord Jesus. Ikaw yung word, Panginoon. In the beginning, ikaw yung nandiyan na nagpapagaling ka sa amin. Lord, kaya sa oras nito, Panginoon, anuman ang aming nararamdaman, Lord, aming pong hinahawakan, inihipon namin, Lord, ang aming mga nararamdaman sa aming katawan, Lord, pagaling mo po ito right now in the name of Jesus, Lord God. Oh, hallelujah, Jesus. Ito man, Lord, ay matagal na namin nararamdaman, sakit sa bewang, Panginoon, mga sakit sa puso, Panginoon, kung ano man ito, oh God, sakit sa ulo, Panginoon, ubusin po, alisin niyo ito right now in the name of Jesus. Oh, hallelujah. Lord, salamat po, Panginoon, dahil ikaw ang Diyos na nagpapagaling po sa amin. At Lord, yung po mga lulubhang sakit, alam namin na walang malubha sa inyo, Panginoon. Dahil ikaw ang Diyos ng himala. Lord, mga cancer, Panginoon, alisin niyo ito sa inyong mga anak, Lord God. In the name of Jesus. Mga stroke, Panginoon, mga hypertension, Panginoon, right now in the name of Jesus, alisin niyo po ito sa inyong mga anak, oh God. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Lord, salamat po, Panginoon. Alam namin na ikaw makapangyarihan, Diyos. Alam namin, oh Diyos, na hindi ka nagbabago, oh God. Kaya Lord, patuloy niyong pagalingin yung mga anak. Patuloy, Lord, na sila, Panginoon, ay makasama namin lagi dito sa inyong church, Lord. Maging mga kapatid po namin na hindi namin nakasama nga, Lord. Pagaling niyo sila, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon. Umaasa kami, O God. Patuloy mong pagagalingin lahat ng karamdaman po ng inyong mga anak sa oras na ito. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa kagalingan. Salamat po, Panginoon Diyos. Hallelujah. Lord, tunay po na napakabuti nga po ninyo, Lord. Wala na po kami may babalik, Lord. Basta inaangkin po namin na kami magaling na sa oras nito in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Lord, palakpakan natin ang ating Panginoon. Thank you, Jesus. We claim it, Lord God. Iniklaim na po namin na kami na magaling na po, Panginoon. Marami pong salamat, O God. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ang salita po ng Diyos ay buhay. Amen.
At kung tayo ay lalalim, lagi magsasaliksik ng salita ng Diyos, diyan natin makikita, matatagpuan at mararanasan natin ang tunay na kagalakan, tunay na kapayapaan. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tayo pong lahat ay magsitayo at muli nating aawitan ang ating Panginoon. na Diyos na pinagmumula ng kalakasan, Ikaw na Diyos na pinagmumula ng aming pag-asa. Ang Diyos na nagmamahal sa amin, ang tanging dadakilain namin sa aming buhay. Ikaw, Panginoon, ang aming itataas. Ikaw, Panginoon, ang aming pasasalamatan. Alam namin, O Diyos, na hindi sapat ang lahat ng ginagawa namin tuwing umaga ng linggo. Pero ang tanging nalalaman namin, Ikaw ang Diyos na maunawain at mapagmahal at tinatanggap mo ang lahat ng papuri ng iyong mga anak. Kaya, Panginoon, hindi kami magsasawang ibigay sa iyo ang lahat ng papuring ito at pagtaas sa banal mong pangalan. Salamat, Panginoon, sapagkat Ikaw na aming Creator ang patuloy na nagmamahal sa amin. Ikaw na Diyos na naglalang ng oras, sa iyo kami magtitiwala. Kung nais namin ang katagumpayan, ang buhay namin ay ibibigay namin sa iyo. Hindi man namin alam ang bukas na mangyayari sa amin, pero ikaw ang may hawak ng bukas. At as long na ikaw ang mga hawak ng lahat ng ito, Panginoon, merong katagumpayan para sa iyong mga anak.
Alam namin, Panginoon, may mga pagkakataon na magkukulang at magkukulang kami. Papalpak at papalpak kami. Pero hanggat ikaw na powerful God, ang pinagkakatiwalaan namin ng aming mga buhay, lahat ng mga bagay na nangyayari sa amin ay para sa ikabubuti ng bawat isa, O God. Kaya Heavenly Father, salamat sa iyong banal na salita. Salamat kay Jesus Christ na nagkatawang tao upang patuloy naming makilala at tunay na makilala namin ng mas malalim kung sino nga ba ang God. At Heavenly Father, simula ngayon, ang mga salita mo na ito na minsan ay pinagsasawalang bahala namin, minsan hindi namin binabasa. Ngayon, Panginoon, simula ngayon, sa tuwing gigising kami sa umaga at sa tuwing matutulog kami, Panginoon, salita mo ang huling-huling babasahin namin at unang babasahin namin, Panginoon. Sapagkat alam namin na dito lang, Panginoon, kami magkakaroon ng buhay. Dito lang kami lalalim. Dito lamang kami, Panginoon, makasusunod sa iyo. Tanging sa power mo lamang po, Panginoon, at hindi sa kalakasan at katalinuhan na meron kami, kundi sa kapangyarihan ng iyong banal na salita. Kaya, Panginoon, kumilos ka at magpakahayag sa buong church na ito, Panginoon, sa bawat miyembro ng church na to, sa bawat anak mo na naririto sa umagang ito, hayaan niyo po, Panginoon, na maramdaman nila ang kapangyarihan ng salita mo, O Diyos. At hayaan mo na ang salita mong ito ang patuloy na magbigay ng pagbabago sa aming mga buhay. Salamat din, Panginoon, sa mga tao na ginamit mo sa umagang ito, sa aming preacher, sa lahat ng tumugtog, sa nag-song lead, sa lahat ng mga naririto, Panginoon, humawak ng camera, sa lahat ng mga nag-entertain sa amin, nagpapaupo sa amin, sa mga nasa likod, Panginoon, at nagtuturo sa mga bata. Pagpalain mo sila, Panginoon. Nakikita mo ang kanilang mga puso at hayaan niyo po, Panginoon, na makita nila na sa tuwing ikaw ang aming inuuna, merong pagpapala na para sa iyong mga anak. Ganun din po, Panginoon, ang mga anak mo na narito sa umagang ito, na hinayaan nila, Panginoon, na ikaw ang unahin nila sa araw na ito, O Diyos. Magpuri sa iyo, umawit sa iyo, magbigay ng kanilang mga tithes and offering. Ang lahat, Panginoon, ng mga anak mo to na nakinig ng iyong banal na salita, pagpalain mo sila, O Diyos. At ang kanilang mga heart's desire, ibigay mo sa kanila, Panginoon. At patuloy namin kiniklaim, O God, na sa buhay ng iyong mga anak, kami ay magkakaroon ng katagumpayan. Kapatid, anuman ang heart's desire mo, ilapit mo yan sa Panginoon ngayon. Sabihin mo yan sa Kanya at nakikinig siya. Taas natin ang ating mga kamay. Let the word of Christ dwell in you richly, teaching and admonishing one another in all wisdom, singing psalms and hymns and spiritual songs with thankfulness in your heart to God. And whatever you do, in word or deed, do everything in the name of our Lord Jesus Christ, giving thanks to God in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. And all God's children will say, Amen.